Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari on! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Biyernes, Abril 17 na kita tuwing 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaron sa mga pangulong dinalan. Masobra 4 kagatos ka mga mangunguma sa syudad sang Iloilo nagbaton sang financial assistance sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Masobra 9,000 ka mga tricycle drivers sa 21 ka mga munisipyo sa Western Visayas nagbaton man sang 5,000 pesos nga CRA kahapon nga adlaw. Regional caravan sang Mayors for Good Governance ginhiwat sa Iloilo City. PCO USEC Claire Castro dinapit nga bisita sa ginapatigayon nga usap tayo bayan muna sa ISAT Youth. Southbound lane sang Aganan Flyover target buksan sa bulan sang Disyembre suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. Wala gutom kusinero cook-off challenge ginpatigayon sang DSWD. Kag British government handa na sa pagsuporta sang renewable energy kag climate adaptation efforts sa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 450 ka mga mangunguma sa syudad sang Iloilo nagbaton sang financial assistance sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emero Santiagudo, nakabaton sang cash assistance ang may 450 ka rice kag corn farmers sa syudad sa rollout sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program sa Iloilo Freedom Grandstand sang Huwebes. Suno kay Renan Palomo, Agriculturist 2 sang Department of Agriculture Western Visayas, ang mabaton sang kada benepisyaryo yara sa 2,325 pesos nga unconditional cash assistance. Nagakahulugan ini nga pagusto ang mga benepisyaryo kung sa diin nila gamiton ang mabaton nga cash assistance depende sa ilang nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Ang mga benepisyaryo gen base sa ginpasa nga lista sang Iloilo City Agriculturist Office kung sa diin dapat ang mga benepisyaryo rehistrado sa Registry System of Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA. Lakip lang ini sa bulig sang gobyerno sa mga mangunguma kag manugpangisda nga apektado man sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East sandig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Jeneline Buena, 53 anyos kag mangunguma sa Iloilo City, gamiton niya ang assistance sa pagbakal sang gasolina nga kinahanglanon nila sa ilang nga pagpanguma. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sansugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. masobra 9,000 ka tricycle drivers salin sa 21 ka mga munisipyo sa Western Visayas nagbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance
halin sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Naglabot sa 9,759 ka benepisyaryo sa Western Visayas ang nagbaton sa tig 5,000 pesos nga cash relief assistance o kon CRA gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga benepisyaryo gikan sa 21 ka munisipalidad sa rehiyon lakip ang Kalibo, Leso, Makato, Malinaw kag Numancia sa Aklan, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Maayon kag Panay sa Capiz, Hordan kag Nueva Valencia sa Guimaras, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo kag Dumanga sa Iloilo, kag Aninii, Barbasa, Bugasong kag Patnungon sa Antique. Ang pagpanagtag sang CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga siguraduhon nga mahatagan assistance ang mga apektado sa pagtaas ang petroleum products ilabi na ang transport sector. Pahayag pa sang DSWD 6 nga may hiwaton man nga payout sa mga tricycle driver sa munisipalidad sang Panitan kag Pilar sa Capiz, Duanyas kag San Enriquez sa Iloilo, kag Banga, Buruanga, Ibahay kag Madalag sa Aklan sa Abril 17. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Regional Caravan sang Mayors for Good Governance ginhiwat sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Ginihiwat sa Iloilo City ang Regional Caravan sang Mayors for Good Governance o kon M4GG nga Good Gov on the Move. Mainit nga ginabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa mga miyembro sang Mayors for Good Governance sa pagpanguna ni M4GG Convener kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong sang Huwebes kung sa diin ginhiwat ang MOVE Regional Caravan. Tinutuyo sa aktibidad nga magpulong-pulong ang mga local chief executives nga nagapanguna sa good governance. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagapakita lang ini sang dako nga interes ng LGUs nga mag-benchmark sa Iloilo City, partikular ang mga public-private partnership nga ginapatuman sa syudad, lakip na ang mga transparency kag participatory governance practices. Para sa Bagong Pilipinas, Emra Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsurvey nga dinapit nga humalambal sa Usap Tayo Bayan Muna Forum sang Iloilo Science and Technology University si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Katiwan sa aktibidad nga mapahangop sa mga estudyante ang importansya sang responsable nga media consumption, labi na subong nga madamo ang nagapalapta sa mga sala nga impormasyon. Nagpanugyan man siya sa mga estudyante nga magpanalawsaw siguraduhon ng kamatuoran agod ba pakigbatuan ng fake news. Sa iya pagtakop giningganyon niya mapamatanon nga mangin proud Filipino nga may kaisog pagpalangga sa pareho kag nga Filipino kag pagpalangga man sa pungsod. Sa kaangot nga balita, personal man nga nagbisita si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa talatapan sang Radyo Pilipinas Iloilo nga nahamtang man sa campus sang ISAT University. Naging special guest si Yusek Castro sa programa nga Hello Isat You, nga isa ka radio program collaboration sa tunga sang Iloilo Science and Technology University kag Radyo Pilipinas Iloilo kaupod si Isat You President Dr. Gabriel Salistre Jr. kag Pico Director Dr. Heinz Gumakil. Mainit man siya ginabiabi sang Radyo Pilipinas Iloilo team sa pagpamuno ni Bing Pabiona, ang acting station manager. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Southbound lane o kon half lane sang aganan flyover sa Pavia target buksan sa Disyembre. Suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Sa bulan sa Disyembre, posible magamit ng southbound half lane sa Aganan flyover sa Pavia sa mga motorista suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. Santos update sa DPWH Western Visayas, ginpayag ni Secretary Dizon nga una nga matapos ang southbound lane o kung ang porsyon sa Aganan flyover pakadto sa Iloilo City samtang sa first quarter naman sa 2027, posible makumpleto ang bilog nga lane sa infrastruktura. Pananglit matapos ang southbound lane, temporaryo naman ini nga pag-aagyan sa mga motorista kag himuon nga temporary 2 lanes nga maagyan sa ibabaw sang flyover. Dugang pa sini nga ginatingwaan gid sang ahensya nga mapadasig ang konstruksyon sang pinaka-prioridad sini nga mapasiguro nga safe ang proyekto sa tion nga magamit na. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Hinbida sang 5 ka cooking team ang nagkalain-lain nga putahe sa ginhiwat nga walang gutom kusilero cook-off challenge sa Soto Grande sa Banwa, Sampaguita, Iloilo kahapon. Bilang isa sa mga aktibidad sang walang gutom program nga flagship initiative sa Executive Order No. 44 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpangunahan sang DSWD Region 6 ang programa. Sa ringin pakita sa mga pumulasakop ang ila abilidad sa pagluto sang masustansya nga pagkaon halin sa organiko kag masustansya nga mga sangkap. Ang mga regional qualifiers na nagikan pa sa Banwa sang Miagao, Batad sa probinsya sang Iloilo, Bugasong, San Remigio kag Anini naman sa probinsya sang Antique. Nagtambong sa aktibidad si DSWD Yusek Eduardo Punay nga nanging dinapit nga bisita sa Innovation Caravan 2026. Ginpasalamatan naman ni DSWD 6 Director Roselito Estember ang mga LGUs kag ininganyo nga padayunon ang pagsuporta sa mga programa kontra gutom para sa kaayuhan sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Ginpabutyag ni British Embassy Manila Political Counselor Andrew Baus nga handa ang ila gobyerno sa pagbulig papag-on sang renewable energy kag climate adaptation efforts sang Iloilo. Patag ni Baus, ang ila gobyerno ang nakapatuman sang madamo nga mga programa may kangtanan sa duwa ka na sambit nga area. Lakip sa gintumod ni Boes ang ila nga pagtinguha sa agrikultura nga makasabay sa pagbag-o nga panahon. Ang nagtambong sa Sinapol, ang opisyal, kaupo ng mga alkalde kabayan sang Mayors for Good Governance, kahapon nga adlaw Huwebes. Antes ni, nakikita man ang opisyal kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa din ilagin istoryahan ng pila ka programa kag proyekto nga pwede mabuligan. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka durugista sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Divera, Sara, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga sanday alias Jeff, 44 anyos, kag residente sang San Dionisio, kag alias Andre, 44 anyos, taga Sara, Iloilo. 270 gramos ang suspected shabu, balor 1.8 million pesos ang nakumpiska sa mga suspect. Gintingob nga puwersa sang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Team 3, Sara Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sang operasyon. Sa pagkadakop sang duha ka suspect, nagapangatubang sila sang paglapas sa Republic Act 9165 bangod sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 78 na ka mga kolorong mga salakyan na nadakpan sa operasyon sang LTO Region 6 alin sang bulan sang Enero. Lakip sa pinakauli nga nadakpan ang kolorong van nga nagabiyahe gikan sa San Jose Antique pakadto sa Iloilo City sang Abril 13 nga ginoperate sa Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal. Isa pagid ka van na nadakpan man nga nagakarga sang 11 ka mga pasahero nga mga nursing students apang natukiban nga wala sang prangkisa. Ginpahayag ni Regional Director Attorney Gaudioso Dosman II kag Assistant Regional Director Jack Conlu, lauman pa ang paglagas sa mga reported colorum vehicles sa diin wala ginatolerar ang ila operasyon. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, nagsugod ng pagpanagtag sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa mga kabanwahanan sa Negros Occidental. Ang nasambit nga ayuda panagtag sandig sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magatag sang suporta sa mga Pilipino nga apektado sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, may 13,457 kakabugusan nga benepisyaryo sa among ayuda sa Negros Occidental. Lakip sa mga nagbaton sang bulig ang 782 ka mga tricycle drivers sa Manapla kag 109 naman sa Moises Padilla. Samtang personal naman naging bisita ni DSWD NIR Regional Director Arwin Razo ang sitwasyon sa pagpanagtag sang pila ka payout venue. Lakip sa ginpadulungan ang banwa sang Binalbagan kung sa diin mayara sing 2,100 ka mga benepisyaryo ang natagaan sang bulig. Radyo Pilipinas News. Linog na batyagan
sa syudad sang Iloilo kahapon nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Sa magnitude 3.2 nga linog ang FIVOC sa Iloilo alas 3:17 sang hapon, Abril 16. Ang sentro sang linog na monitor sa Banwa sang Miag-aw kag may kadalumon nga 3 ka kilometro. Kumadumduman gintay ugman sang magnitude 4.3 nga linog ang Iloilo kahapon, Abril 15 sa diin ang sentro na balhag sa Banwa sang Gimbal. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sang 1.6% ang inflation rate sa probinsya sang Guimaras ang Marso nagligad nga bulan santo sa datos ang Philippine Statistics Authority Guimaras. Ang mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation amo ang transport nga may 18.2%, 48.4% naman ang share sini sa uptrend. Magluwas sa transport na kuman ang kontribusyon sa pagsaka sa food and non-alcoholic beverages nga may 2.1% nga inflation. Kag housing, water, electricity, gas, and other fuels nga naka-record sang 2.4%. Suno kay Guimaras Provincial Statistics Officer ni Lida Losare, apisar sa pagsaka sang inflation rate sa 1.6% sang Marso, mas mahinay ini kung kumpara sa national nga level kag Western Visayas. Ang nasambit nga report ginahimo sang PSA Guimaras agon makahatag sang insakto kag timely nga impormasyon sa publiko natuhoy sa inflation rate sang probinsya kag ang epekto sini sa presyo sa mga balaklon kag serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol ang Local Price Coordinating Council sa Nulusena kaupod ang DTI Iloilo agud istoryahan ng mga tikang nga ipatuman agud maproteksyonan ng mga konsumidor kag pag-regulate sang presyo sa merkado kasunod sang pagdeklara sang state of calamity sang Banwa. Ang pagsinapol nag-focus sa pagpasiguro sang estable nga presyo kag supply sa mga basic necessities. Ang DTI Iloilo Provincial Office nagpabutyag sang ila pagbantay sa presyo kag pagpatuman sang fair trade lakip ang pagpasiguro nga wala sang illegal price increase kag hoarding nga matabo. Sa nangin pagsinapol ginkasugtan man sang LPCC ang pagpasar sang resolusyon angot sa pagtukod sa dedicated monitoring team nga magahiwat sang regular weekly inspection sa mga basic necessities kag prime commodities nga pagagiyahan naman sang DTI Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Province Integrated Water Security Plan ginpasad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nahumanas ang Iloilo Provincial Government ang labing-una nga Iloilo Province Integrated Water Security Plan nga isa ka komprehensibo nga plano nga nagatuyo nga siguraduhon nga bastante kag padayon ang supply sang tubig sa probinsya sang Iloilo. Ang plano na human pinaagi sa pagbinuligay sang Iloilo Province Water Security Group katuwang ang Iloilo Water Resilience Initiative sang Catholic Relief Services kag sa bulig nga pondo sang Coca-Cola Foundation Philippines. Dinako sang provincial government nga nagapangatubang ang Iloilo sang pagpanghangkat sa supply sang tubig nga ginpalala sang El Nino phenomenon ukon malawig nga tig-ilinit. Lakip sa mga problema ang nagagamay nga kuluhaan sang tubig, nagadubo nga kalidad sang tubig, nagamahal nga treatment cost kag nagasaka nga water-related diseases. Pinaagi sa IPI-WSP sabton sini ang apat ka haligi: 24/7 water accessibility, sufficient supply, affordable water kag potable water. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sang kapulisan na sospek sa pagpangluthang sa duha ka mga empleyado sang Goldilocks sa Banwa sang Leganes, Iloilo. Sospek kilala nga si Lloyd Katipunan, 40 anyos, security guard sa ginaobrahan sang duha ka biktima. Suno kay Iloilo Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang operasyon sa pagdakop sa sospek pangunahan mismo ni IPPO Director Biani Razalan kaupod ang Pavia kag Leganes Municipal Police Station. Natigay nga madakpan ng sospek matapos makakuha sang impormasyon ng kapulisan halin sa mga concerned citizen. Kaakig sa duha ka mga biktima ang ginalantaw nga rason sa pagtiro bangod iga-terminate na ini sa trabaho base sa impormasyon makapila ka beses nga nadakpan ng sospek nga nagakatulog samtang naga-duty. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang nga balita, nakakinot sang halos 250,000 pesos nga balaran sa kuryente ang Bacolod City Government bangod sa ginapatuman nga tikang sa pagkini sang enerhiya halin sa average halos nga 80,000 kilowatts nga konsumo
hindi magnubo sa 1.1 million pesos ang ila balayran kada bulan. Nagnubo ini sang 56,700 kilowatt sang Marso. Amo ini ang pinakamanubo nga usage kag billing sa sulod sang pila ka tuig. Sunod sa lokal nga panguluhan, dako ang benepisyo sa pagpatuman sang 4-day work week nga santo naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang nasambit nga savings ng gobyerno nagakahulugan nga mas dako nga pondo para sa mga programa kag serbisyo sa mga residente. Samtang sining karon lang, nagbato naman ang Bacolod City sang 5-star rating kag 98% compliance sa ginpatigay nga random spot check inspection para sa Government Energy Management Program sang Department of Energy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, Abril 17 tuig 2026. Sa dugang pang balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Pwede ka mo da ka comment down, pa-shoutout sa inyo mga greetings, mga nag-celebrate sa birthday. Good morning kay Ma'am Maria Pag-asa, si Sir Antonio Fajardo, kag si Sir Gilbert Galang Adriano nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you gid sa inyo and good morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.